Hey guys! May bangus po ba kayo dyan? Ako, nasubukan nyo na po ba yung igata? Or lutuin po sa gata ng niyog? Naku mga mi, yung ganitong recipe ay talaga naman pong mapapakanin ka na naman. So ngayong araw nga po ay magluluto po tayo ng ginataang bangus. So ayan, yung ating pong bangus ay bahagaya ko po siyang ipiprito. Yan po ay kinoat ko po ng cornstarch na may konting asin at paminta. Pwede nyo naman po yung iprito ng diretso prito na po, wala na pong cornstarch. Pero kung gusto nyo po na ganyan po mas mabilis lumutong, ay pagulungin nyo po muna sa cornstarch. At ayan na po, kapag pumapula na po ang magkabilang side, ay pwede na po yan. At atin po muna yung isa-set aside. Tapos, sa kapareho pong kawali, ay binawasan ko na lamang po yung mantika dyan. At dito na po tayo magigisa ng sibuyas, bawang, luya. So ayan, after po natin mag-isa, ay maglalagay din po tayo dito ng dalawang hinog na kamatis. Maganda nga po yung napili kong kamatis ngayon kasi nga pulang-pula, hinog na. Yan po yung maganda sa ganitong recipe para humawa din po yung kulay ng kamatis. Nung lumambot na po yung kamatis, ibinuhos ko na po dito yung gata ng niyog. Pwede po kayong gumamit dito ng fresh na gata. So ako po ay gumamit na lamang po nung nasa pack. Depende na po sa inyo kung gaano po kadaming gata ang ilalagay nyo dyan. Para naman po sa pampalasa ay naglagay po ako dyan ng paminta at asin. Halu-haluin po lamang mga miyan ha, at kapag po nagkukuluan na pong ganito ay pwede na po nating ilagay dito yung bahagyan nating ipinritong bangus. Madali lang lutuin to mga mi. Yung mga pampalasa naman po tansyameter na lamang po yan. Depende na po yan sa panlasa po ninyo. At ayan, nahayaan lamang po natin yung makakulo para mas maluto pa po yung ating bangus. After ilang minuto nga po makulo yung kabilang side ay ito po, binaligtad ko po siya para pantay na pantay po yung pagkakaluto. Yan naman po yung bahagya ng naluto natin kanina kasi nga naiprito na po natin yan. At kapag ganito pong recipe mas lalo po yung sasarap kapag lalagyan nyo po ng gulay. Ako po ay naglagay dito ng talong at saka po itong sitaw. At ayan po, yan po yung ating tatakpan para mas mabilis pong maluto yung ating gulay na inilagay dito. At nung nakita ko nga po luto na yung ating sitaw at talong, ayan na, binuksan ko na. At mga mi, tikman nyo na lang po para kung may kailangan po kayong adjust sa lasa, makakapagdagdag po kayo. And syempre sa ganito pong recipe, masarap din po talaga kapag merong konting sipa. So, naglagay na po ako dito ng sili. At ayan na, sandali na lamang po yan. Aba, pwede nyo na po yung iserve. Sobrang bango mga mi. So, kung umabot po kayo hanggang dito sa part ng ating video, ay pakipusuan nyo naman po itong ating recipe. And syempre, mag-follow na rin po kayo sa ating munting kusina. Salamat po. So sana nagustuhan niyo po yung ating recipe ngayong araw. Thank you for watching. Serve and enjoy.